Doon nga sa post ko na kung paano ako gumawa ng video as TikTok affiliate, may mga ganitong comment ako na nabasa at meron ding mga tanong. Hindi ba daw bawal yung screenshot kasi nga violation daw siya kay TikTok? Nagiging low effort and quality siya, na siya shadow banned or hindi lumalabas sa FYP kaya walang views or konti lang yung views. And then may nagtanong din kung may umu-order daw ba sa akin kahit screenshot lang yung gamit ko. So sa totoo lang, nagkaroon na din po ako ng violation kay TikTok nang dahil sa screenshot. Ito yung notification sa akin ni TikTok. Pero kung hindi ako nagkakamali, isang beses lang nag-notify sa akin si TikTok ng ganito. And then hindi na rin ako nag-appeal kasi para sa akin, bakit pa ako mag-a-appeal? Totoo naman na screenshot lang yung gamit ko. Kaya dinelete ko na lang yung video na ginawa ko. Tapos gumawa ako ng panibago. So advice ko lang dun sa iba, wag nyo na lang i-appeal kung alam nyo naman sa sarili nyo na screenshot lang naman yung ginamit nyo talaga. Kasi masasaktan lang kayo, char. Pero mas maigi pa rin talaga kung may on-hand ka na product na kaya mong i-video or i-demo at bigyan mo ng sarili mong reviews. That way, mas mataas yung chance na makakabenta ka. At mas mataas din yung chance na magkaroon ka ng higher views. Ito kasing ganitong way na screenshot lang yung i-upload mo. Option lang to para dun sa mga walang pambili ng product na gustong mag-promote dito kay TikTok. O kaya para dun sa mga merong cellphone na hindi gaanong maganda yung camera nila. Kasi kung may product ka nga tapos low quality naman yung camera mo, so paano mo siya mabibideo ng maayos? Diba? Para sa akin, hindi naman masamang itry kung ganito lang yung gagawin mo. Basta, mag-e-effort ka pa din na mag-edit, mag-crop, maglagay ng text, maglagay ng ibang informations about sa product. Baka naman kasi mamaya, in-screenshot mo lang talaga, in-screen record mo lang talaga yung nasa shop na tiningnan mo, tapos in-upload mo na kaagad. So, wala. Talagang ligwak talaga yun kay TikTok. Mababiolate ka talaga. So, kung wala kang pambili ng product na gusto mong i-promote, ganito na lang yung gawin mo, diba? Diskartehan mo lang, tiyagaan mo lang din talaga. Imagine, hindi mo na nga binili yung product, nag-screenshot ka na nga lang, tapos hindi ka pa nag-effort mag-edit. Tapos, ine-expect mo may o-order sa'yo. Pero, kung kaya mo naman, may pambili ka naman, yung tipong hindi mo na ipapangutang ipambibili mo, bumili ka ng product, lalo na kung kailangan mo siya. And then, yun yung i-promote mo, magbigay ka ng sarili mong reviews. Ako kasi wala talaga akong budget pambili, kaya ganito lang yung ginagawa ko. Tsaka, kung bibili na rin ako ng item, i-make sure ko na hindi ko lang siya kagustuhan, kundi pangailangan na siya. I mean, magagamit ko talaga siya dito sa bahay or sa sarili ko, ganun. So, about naman dun sa shadow band or hindi lumalabas sa FYP, kaya konti lang yung views or walang views, siguro nga pwedeng ganun. Baka totoo talaga yon. Kasi, kung makikita nyo sa profile ko, kung i-check nyo yung mga videos ko, konti lang talaga yung views niya. Yung iba pa, wala talagang views as in 0. Pero kapag ka ganun, hinahayaan ko na lang basta hindi ako tumitigil sa paggawa ng video at sa pag-e-effort ng pag-e-edit. At ma-share ko lang din, as you can see naman, yung unang product na pinopromote ko dito kay TikTok as affiliate ay puro damit. Damit na mga pangbabae. Kasi meron din ako napanood na tutorial na mas maigi kung mag-affiliate ka dito, pumili ka ng isang category na ipopromote mo. And then, sa CapCut ako nag-e-edit, tapos meron lang akong isang template na ginagawa. As in, pare-parehas lang yung style ko, yung background, yung font. Kasi para sa akin, mas maganda siya tingnan kapag ka may nag-check ng profile ko. And then before, 2 to 3 times a day ako nag-upload ng video. Minsan pa nga 5 times. Tapos may interval lang yun na 1 to 2 hours. So doon naman sa mga nagtatanong ko, nakakabenta ba daw ako, may umu-order ba daw sa akin kahit screenshot lang yung gamit ko. Ito disclaimer lang, hindi ko sinabi na kahit ganyan lang yung gawin mo na screenshot lang, dadami yung orders mo. Or makakabenta ka ng malaki. Wala akong sinabi ganun. Ang sinabi ko lang is may chance ka pa rin makabenta. So as you can see, yan po yung settled sa account ko. Ibig sabihin, nakaka-create na po ako ng 88 orders. Lahat po yun na-deliver na settled na sa akin na yung commission at ang total niya ay 841.60. Settled commissions ko po yan from February until today. Kasi February po ako nag-start na mag-affiliate. Alam ko na kung susumahin nyo yung time, baka sabihin nyo February to September tapos 841 lang yung kinita mo. Oo, maliit siya. Pero mas malaking bagay yung 841 kaysa 0, diba? Tsaka ano lang naman pinuhunan ko dyan? Screenshot, edit, konting effort, konting time. Para sa akin, hindi na yun masama. At saka, saan ko pupulutin yung 841? Hindi mo naman yan basta-basta makikita sa daan. Tsaka dun sa pag-affiliate ko, hindi naman ako as in araw-araw na nagpo-promote or nag-upload ng video. May times din na tinatamad ako, tapos nawawalan ako ng pag-asa, parang nakakawalang gana, ganun. Pero minsan, mag-o-open na lang ako ng TikTok, tapos i-check ko yung commission ko, meron akong order na 1, 2, 3. Nakakagaan na rin yun sa pakiramdam. Kahit alam ko sa sarili ko na konti lang yung income
ulam nun. Masaya sa feeling kahit isa lang yung order sa'yo sa isang araw, as in. Tsaka kahit gano'n pa kalit yung commission yan, blessing pa rin yan. Yung sa akin nga, naipambili ko na yan ng bigas tsaka ulam eh. So, ayun lang. Sana may napulot kayo sa video na to. Thank you sa panonood. Bye!